Tuluyan ang bumagsak sa kamay ng pamahalaan ng Camp Abu Bakar, ang pinakamalaking kampo ng MILF matapos ang 5 araw na magkasabay na ground at air assault ng militar. Subalit nananatiling walang malinaw na bilang ng namatay at sugatan sa magkabilang panig. Pinakaunang nakapasok sa Camp Abu Bakar ang ABS-CBN News Team. At nasa Cotabato pa rin ang aming kasamang si Melo Del Prado para sa live report. Melo? Kabayan, ang maayos na koordinasyon ng iba't ibang sangay ng AFP ang siya nagpadali sa pagkakasakop sa Camp Abu Bakar. Ngunit ayon sa mga sundalo, ang kanilang tungkuling na iatang sa kanila sa ilalim ng saligang batas ay nagawa na nila. Ngunit nalulungkot pa rin sila dahil sa ang labanang ito ay sa pagitan ng mga Pilipino at kapwa Pilipino. Sabado pa lang ng umaga, isa-isa nang ibinaba ng Marine sa mga nadisgrasyang MILF. Isang patay ng tamaan ng bala sa ulo. Nabihag naman ang isang rebelde matapos tamaan sa dibdib at hita. Agad sinalina ng dugo si Abdullah Singgon mula kay Brigadier General Emmanuel Chodosio. Ngayon na nahuli ako, ngayon ko palang naano na ang ano pala ng gobyerno, ang hinahanap ay hindi masama. He was asking for help eh. He was crying and sabi niya, huwag kayong mag-alala at wala na ako sa posisyon para bariling kayo. Ang kasama ko lang dito ay si Ala. Sabi niya, kung pwedeng tulungan niyo ako. Kasunod nito, kumilos na ang brigada ni Chodosio upang sakupin ang mga depensa ng MILF patungong Abu Bakar. Kasama ang ABS-CBN, unang narating ang tinagureang stainless gate sa Camp Sarmiento na napapaligiran ng mga bunkers. Sumunod dito ang Objective Onyx. Natagpuan doon ang isang hukay na umano'y pinaglibingan sa isang MILF. Maya-maya lumakad na ang grupo. Habang sa itaas, pinupulpos pa ng Air Force ang ilang pang lumalabang rebelde. Pagdating sa kasukalan, napatigil ang grupo dahil sa umano'y landmine. Ngunit patibong lamang pala ito para sa isang baboy damo. Nilinis ng manakanak ang pagpapaputok ng Marines ang daan. Hanggang sa tuluyan ng napasok ang loob ng Abu Bakar. Nasusunog pa rin ang mga bahay at tindahan sa sentro ng kalakal ng kampo matapos bagsakan ng bomba ng Air Force. Samantala, agad namang itinaas ng Army ang bandila ng bansa nang marating nila ang eskwelahan sa loob ng Abu Bakar. Nakuha din ng mga sundalo ang Bedes Military Academy ng MILF. Happy kami because we have complied with the directive of the President na makuha itong lugar na ito for the Filipino people. Kabayan, dumating din ang Pangulong Joseph Estrada dito upang batiin ang mga sundalong nakatupad sa kanilang mga tungkulin na sakupin ang Camp Abu Bakar. At kanina ay kanyang tinagurian ang mga sundalong ito na siya mga bagong bayani ng bansa dahil sa tagumpay nila. Binaba ng Pangulo ang bandila ng MILF at sunod nito'y itinaas, pinalitan ang bandila ng MILF ng bandila ng bansa. Nangako din ang Pangulong Joseph Estrada na pagkakalooban ng mga karagdagang insentibo katulad ng pabahay ang mga sundalo. Itinaas din niya mga pabuya o ang tulong pinansyal sa mga pamilya ng mga nasawing sundalo sa labanang ito dito sa Mindanao mula sa 50,000 piso. Ito ay 100,000 piso na, kabayan. Yung mga balita tungkol sa mga civilian, sapagkat nung tayo makyat dyan, may mga civilian sa mga palengke, hanggang sa mga eskwelahan, hanggang doon sa military training camp nila o military academy. Anong balita bago pinasok ito ng mga sundalo? Kabayan, ang nakasubaybay sa paglilikas ng mga sibilyan ay ang nakakakita mula sa itaas. Ito ay ang Air Force na siyang may kakayahang matyagan ito mula sa itaas. At kanilang sinabi na nung 2 araw bago makuha ang Kampo Abu Bakar ay unti-unti nang nagsisilika sa mga ito. Hindi muna ibinunyag ng AFP o ng Air Force kung saan ang lokasyon ng mga sibilyan at maging ang ilang mga rebeldeng umano'y nagsalong na ng kanilang armas at tumiwalag na sa labanang ito, kabayan. Ang balita kay Salamat Hashim at kay itong mga pinuno pa ng MILF. Kabayan, maraming bali-balita ang umuugong dito. Kaugnay ng lokasyon ni na Hashim Salamat at ni Alhaj Murad. Kung mula sa MILF ay sinasabi nilang nasa palipaligid lamang ang dalawang pinakamataas na leader ng MILF. Subalit kung militar ang yung tatanungin, sinasabing wala na dito sa bansa
sina Hashim Salamat at Alhaj Murad. Kabayan? Maraming salamat ang live report ni Melo Del Prado. Samantala, tuloy naman ang laban. Ito ang naging kasagutan ng MILF sa gitna ng pahayag ng militar na bumagsak na ang Camp Abu Bakar. At ayon sa pagsalita ng MILF, hindi totoong wala na ang kanilang mga lider at patuloy umano ang pakikipag-ugnayan nila sa liderato ng MILF. Ma-report si Henry Umaga Diaz. Hindi pa tapos ang laban para sa MILF. Kaunting bahagi pa lamang ng Camp Abu Bakar ang naokupahan na ng militar. Ayon sa tagapagsalita ng MILF, nagpapatuloy pa rin ang maigting na labanan hanggang ngayon. Yun po ay nagrepresenta lamang sa at least mga 10 or less than 10% of the area of the camp ang kanilang naokupa sa kasalukuyan. Pinabulanan din ng MILF na nagsipulasan na ang mga lider ng mga rebelde. Si Chairman Salamat Hashim at si Gadzali Jafar ay nasa Malaysia pa hanggang ngayon. Samantalang si Military Affairs Vice Chairman Alhaj Murad ay nasa Mindanao pa rin umano upang pangasiwaan ang depensa ng Camp Abu Bakar. Gayunman, tumanggi si Kabalo na tukuyin kung nasaan si Murad. Pipirma siya ng statement na ating i-release tomorrow. Pero kahit anya na na-overrun na ng militar ang Abu Bakar, tuloy pa rin anila ang laban ng Bangsamoro. Hindi po kesyo na kanilang nakugkup na itong parte ng Abu Bakar, mawalan lang po ng saysay itong ating ipinaglalaban. Bagkus ito ay magiging pampagana ito sa kanila, lalong iigting yung kanilang pagnanasa na sa lalong madaling panahon ay kanilang pong makamit yung kanilang ninanais na independensya. Para sa TV Patrol, Henry Umaga Diaz, ABS-CBN News. At nagbabaga pa rin ang mga balita sa TV Patrol sa aming pagbabalik.